So magandang gabi muli. So aking inumpisan lang na i-record ngayon. Tayo ngayon ay nasa Matthew chapter 9. So since tayo nakapanalangin na at atin ang basahin ang mga kataga. Matthew chapter 9 verse 1 to 8. Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." At this, some of the teachers of the law said to themselves, "This fellow is blaspheming." Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Which is easier, to say your sins are forgiven, or to say get up and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "Get up, take your mat, and go home." Then the man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to man. So dito ngayon, makikita natin yung pangatlong milagrong ginawa ng ating Panginoon. So atin naaral na yung pagkalma niya doon sa storm o yung bagyo, at pagkatapos yung demon-possessed na mga tao, at ngayon ito namang isang paralyzed man na kanyang pinatawad at pinagaling. So dito sa mga talatang ating nabasa ay makikita natin ang otoridad ng ating Panginoon para magpatawad ng kasalanan. Nakita natin kung paano siya nagpagaling ng mga may sakit. At yung kanyang pagpapagaling na iyon ay saksi sa kanya ring otoridad para magpatawad. At ito ay konektado, itong dalawang ito. Makikita natin na yung mismong sakit ng tao, yung paralyzed man, ay konektado dun sa kanyang kasalanan. Okay? So una nating makikita rito, marami tayong matututunang mga lessons. At una nga ay ang ating Panginoon ay kumbaga nakikita yung pananampalataya ng mga tao sa Kanya. At dahil sa pananampalataya ng mga taong ito ay nagagalaw yung kanyang puso para ibigay yung karampatang kasagutan o solusyon. Pero dito makikita natin na hindi lang yung mismong tao, kundi sa pamamagitan ng ibang tao. At dito natin makikita ang importansya ng intercession o yung pananalangin ng ibang tao para sa ibang tao. Yan. So hindi lang yung paralitiko ang may pananampalataya dito, pero maging ang kanyang mga kaibigan na nagdala sa kanya ay naniwala rin sa Panginoon. Kung ating ang babasahin yung mismong account sa Mark chapter 2, makikita natin nung dinala nila itong paralitiko, itong mga kaibigan niya, nakita na punong-puno yung bahay. At dahil hindi sila makapasok, umakyat sila sa may bubungan dun sa roof deck at kanilang hinukay yung gumawa ng butas doon mismo sa ibabaw at kanilang ibinaba sa pamamagitan ng lubid malamang yung kanilang kaibigan na paralitiko. At nang makita sila ng Panginoon, sinabi nga,
na ibang klase ang pananampalataya ng mga magkakaibigan na ito. Na mismong sila nananalangin, umaasa na ang kanilang kaibigan na isang paralitiko ay gagaling sa kanilang pagdala sa Panginoon. Kaya tayo, makikita rin po natin ito sa buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya. Kung bakit tayo nag-i-intercede, kung bakit tayo nananalangin in behalf of others. Hindi lang po yung pangangailangan natin, pero yung mga pangangailangan, problema o pinagdadaanan ng ibang tao. Maging sila ay believers o unbelievers. Okay? Walang pinipili yan. So yung pananampalataya ay hindi lang kumikilos para magkaroon tayo ng feeling o emosyon o para mapigilan lang yung ating pag-aalinlangan. Pero ito ay nagdidemonstra ng ating commitment na ating maidala ang mga petisyon na ito sa paanan ng ating Panginoon na siyang may kapangyarihan para ibigay ang karampatang kasagutan. Hindi natin sure kung ang sagot niya ay oo, hindi, o maghintay kayo. Pero andun yung ating pagtitiwala na maidala lang natin ito sa paanan ng ating Panginoon ay malaking bagay na. Kaya tayo kapag tayo nananalangin, yung pananampalataya natin ay ng isang Kristiyano ay hindi yung pananampalataya na iniisip mo na kagad na gagaling yung taong yun. Hindi. Kundi maidala mo lang siya sa paanan ng Panginoon. Yung petisyon ay maibigay mo lang, marinig lang ng ating Panginoon ay sapat na at hayaan natin na ang Diyos sa kanyang habag at awa ay kanyang makita ang ating mga puso, ating mga isipan, ang ating petisyon, at baka sakaling kanyang ibigay. Hindi lahat ng oras ay ibibigay niya ang mga kagustuhan natin. Kasi hindi naman siya isang genie na susunod siya sa atin. Pero makikita lang natin na itong mga naisulat ng mga manunulat gaya ni Mateo, ni Mark, ni Luke, ni John ay isang pagpapatunay na ang mga ito ay nangyari noong panahon na narito ang ating Panginoon sa lupa. Pero hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng mangyari ito sa ating panahon. Pwede kung ito ay luluobin ng ating Diyos. Makikita natin na talagang kumbaga na-move ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga kaibigan ng isang paralitiko. So yan ang una nating natunghayan. Nakita natin yan sa verse 1 and 2. Now sa verse 2, sabi nga, second lesson na makikita natin is that kailangan natin ng kapatawaran. More than yung physical healing. Okay? Tandaan nyo yan. Kung kayo isang mananampalataya at kayo may nararamdamang sakit o physical na mapalad kayo at kayo ay nakakilala sa Panginoon. Mapalad kayo at kayo ay pinatawad ng Panginoon. Mapalad kayo at nasumpungan nyo ang Ebanghelyo. Sapagkat maraming tao na sa kanila ay pinamahayag ang magandang balita ng kaligtasan pero kanila itong tinalikuran. Bagkus sila ay umasa sa kanilang sariling lakas, sariling dunong at galing
na sa pamamagitan ng kanilang gawa ay sila ay makakapasok sa pintuan ng langit. Kaya sabi nga, mas importante ang kapatawaran ng ating kasalanan kaysa sa ating kalunasan ng ating mga physical na problema. So, ibig sabihin, first things first sa Panginoon. Makita natin yung kanyang sagot dito. Nung nakita niya ang pananampalataya ng mga taong ito at ng paralitiko, sabi niya, "Take heart, son, your sins are forgiven." Hindi niya sinabing, "Hey, son, you are healed of your illness." Sinabi niya, "Your sins are forgiven." Sa makatwid, yung kanyang pagiging paralitiko ay konektado doon sa kanyang kasalanan. Kung bakit siya na-paralyze. Although yung mga milagro na itinuturo yung milagro ng ating Panginoon ay nagtuturo sa atin ng kanyang kapangyarihan para magpagaling sa ating mga physical na mga problema, itong mga senyales na to o signos ay kumbaga nagtuturo sa atin na ibaling natin ang ating atensyon hindi lang doon sa kagalingan kundi doon sa kaharian ng Diyos, yung ating inaral sa Matthew 6 chapter 33. Kasi karamihan ng tao nagsisimba, pumapasok sa simbahan, nagpapapray sa kung sino man ang mga nandun o kanilang pupuntahan, kung ano man yung mga ribulto na meron doon. At kapag sila'y gumaling, sila'y nagpapasalamat, ang nagiging ngayon panata nila na sila ngayon ay gaganap ng mga bagay-bagay kagaya ng mga iba na tuwing mahal na araw ay nagpapapako sa krus. Na sa kanilang pag-intindi, yun ang kanilang pagbabayad sa Diyos. Pero kung ating babasahin ang salita ng Diyos, itong mga gawain na ito ay, sabi nga, kasuklam-suklam sa Panginoon. Dahil hindi mo kailangan gawin yun. Hindi mo kailangan magpapako sa krus. Hindi mo kailangan pahirapan ang katawan mo sa paghahagupit ng iyong katawan hanggang sa ito'y dumugo. Dahil yang kabayaran ng ating kasalanan ay ginawa na ng ating Panginoon 2,000 taon na nakakaraan nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At yun ay sapat na. Kung ika'y magdadagdag pa ng iyong mabubuting gawa, madudungisan mo lang ang perpekto at banal na sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Kaya't maraming tao hindi alam ito, kaya't kinakailangan na sila ay makabasa sa salita ng Diyos, maunawaan nila na hindi na pala nila dapat gawin yon, bagkus ang kailangan nila ay magpasalamat. Gaya ng tatlong magkakaibigan na ito, isang paralitiko at dalawang kaibigan niya na nagdala sa kanya ay nanampalataya lang sa Panginoon. Dahil naniniwala sila hindi lang sa kagalingan ng kanilang kaibigan, kung hindi sa pagkakilala nila kung sino itong kanilang nilalapitan. So dapat, yung mga milagrong nangyaring yan, gaya dun sa Book of Acts, na lagi na kong binabanggit sa aking turo, na yung mga miracle ng mga apostles na natunghayan at nasaksihan ng mga tao ay nagtuturo para sabihin na yung mismong ipinangangaral na salita, which is the gospel, yung magandang balita ng kaligtasan, ay talagang galing sa Diyos at ito ay totoo. Doon dapat mauuwi, hindi dapat matitigil o mananatili doon lang sa kagalingan. Yan ang problema ng maraming tao. Kapag sila ay gumaling, tapos na ang boxing, tapos na ang laban. At ngayon, isosurrender na nila ang buhay nila. Akala nila, yung pag-surrender nila ay yun na ang kanilang kabayaran. Hindi mo kayang bayaran ang kaligtasan. Hindi mo rin kayang bayaran ang kagalingan mo.
Maaring nagbabayad tayo kapag tayo ay nagkasakit sa ating mga doktor o hospital. Pero pagdating sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi po ito pinagbibili. Hindi rin po ito dapat bayaran ng salapi o ng gawa, kundi dapat lang itong pasalamatan doon sa tao o persona na nagbigay nito. At sino yung nagbigay? Ang ating Panginoong Hesus. So, pinaka-importante is that lahat ng mga pangyayaring magaganda ay mauuwi sa pagkakilala at sa ating pagtanggap at sa ating pagyakap sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya't importante, paramount to all teachings is the gospel. Magturo ka man yan ng kung ano-ano, magturo ka ng prosperity gospel, ikay yayaman, ikay gagaling sa iyong mga sakit. Pero kung hindi ito uuwi sa pinanggalingan o source nung kagalingan na yan, na walang iba kundi ating Panginoong Hesus, wala ring saysay. Gumaling ka nga, pero ligaw ka pa rin. Huhusgahan ka pa rin ng Diyos balang araw. Kaya tayo po'y mag-ingat pagdating po sa bagay na yan. Alam natin ang mga physical healing nakaka-attract ng attention yan. Maraming testimonya na nagsasabing, uy, gumaling siya sa sakit na cancer. Uy, gumaling siya sa kanyang ALS na sakit o yung mga matitinding sakit. At totoo nga naman, lahat ng yan ay nakaka-attract ng attention. Pero sana, hindi tayo mapapako dun, kundi mauuwi sa ating pagkapako ng ating paningin doon sa krus kung saan doon may napako para sa atin. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Pangatlong lesson na ating matutunghayan dito, na kapag tayo ay nagsalita patungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian, ay siguradong mag-iimbita tayo ng oposisyon. At dito makita natin sa verse 3 and 4 na kung saan, sabi nga, maraming teachers of the law. Okay? So either mga scribes ito or mga Pharisees. At sinabi nila, this fellow is blaspheming. Okay. So, yun daw ginagawa ng ating Panginoon at yung kanyang mga salita ay paglalapastangan sa Diyos. Pero nga, alam naman natin yung unique na otoridad ng ating Panginoon dito sa lupa, lalo na yung kanyang pagpapatawad sa kasalanan, ay nagpapakita na siya ay kakaiba sa ibang mga taong mga ngaral, mga taong mga miracle workers na sinasabi. Pero itong mismong katagang ito, nung sinabi niya doon sa paralitiko, your sins are forgiven, na istorbo ang mga kaisipan ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos o ng batas ni Moises. Dahil sabi nila sa sarili nila, malamang, sino ito para magpatawad siya ng kasalanan? Tao lang naman siya. Ang Diyos ang may karapatan magpatawad. At gusto niya pa yatang kunin ang aming mismong posisyon na kami mismo ang tagapamagitan. Kami ang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kung sana kilala lang ng mga tagapagturo ng batas na ito kung sino yung kanilang kaharap, ay siguro sila'y luluhod at sasamba. Kaya makikita ngayon natin dito na
Si Jesus, kanyang pinatawad ang isang paralitiko. Sa mga nakapag-aral ng salita ng Diyos, itong mga guro nga, sa kanila, pwedeng ma-pronounce na ang kasalanan ay napatawad na kapag merong atonement na nangyari. Ibig sabihin, merong inialay. Halimbawa, inialay na hayop at yung hayop na yon ay isinakripisyo. Pero wala silang nakita na isinakripisyong hayop para mag-pronounce na na-forgive na yung tao. Dahil nga dun sa lumang tipan, ganun ang ginagawa ng mga Israelita. Sila'y pupunta ron sa mga saserdote at sasabihin, ako'y nagkasala at ito yung aking alay para sa Panginoon, sin offering para ako'y patawad sa aking kasalanan. Walang nangyari yan. Kaya't sinabi nitong mga theologians o itong mga tagapangaral ng salita ng Diyos, he is a blasphemer. He is blaspheming. Ibig sabihin, talagang kanyang nilalapastangan ang Diyos sa kanyang sinasabi, sa kanyang ginagawa. Pero bago matapos ang Panginoon, kanyang ipinamalita na ang Diyos mismo ang siyang nagbigay sa kanya ng otoridad para magpatawad ng kasalanan. Sa lahat. Okay? Ng mga gugustuhin niyang patawarin. So, pangapat na ating lesson na makikita na yung otoridad ng ating Panginoon para magpagaling ay nagdidemonstra ng kanyang otoridad para din magpatawad. At yan makikita natin sa verses 5 to 7. Sabi dyan, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, get up, take your mat and go home. Then the man got up and went home. Alam naman natin na yung pagpapagaling ay masasabi nating may ebidensya, verifiable. Sapagkat halimbawa, merong may sakit, gaya nga nitong paralitiko at maraming mga nakasaksi, biglang gumaling, talaga namang masasabing, ay totoo yan. Pero yung pagpapatawad, mahirap mapatunayan na yung isang tao ay napatawad na. Kaya yun ang tanong ng ating Panginoon, which is easier to say, your sins are forgiven? Hindi ba mas madali nga sabihin nyo, your sins are forgiven? Kasi nga, kahit sino pwede magsabi niyan. Pero, wala nakakasiguro kung yung pagpapatawad na yon ay talagang nangyari. Okay? Pero yung pagpapagaling, ay pwedeng talagang mapa-oo ang mga tao at sabihin, oo, gumaling nga. Pero sabi nga, yung paggawa o yung pagpapagaling ng ating Panginoon doon sa paralitiko ay isang signos o senyales na makikitaan talaga ng tao na totoo nga nangyari, pero ang argumento ng ating Panginoon is that siya ang binigyan. Siya yung otorisadong binigyan ng Diyos. At dahil siya sa kanya ibinigay ang otoridad na ito, then hindi lang yung otoridad magpagaling ang pwede niyang gawin, kundi yung magpatawad din ng kasalanan. At dito makikita natin na
merong pinupunto ang ating Panginoon. Dahil alam ng mga Hudyo na ang Diyos lang ang pwede magpatawad, kung sana titingnan lang ng maigi ng mga tao na ang sinasabi ng Panginoon is, ako at ang Ama ay iisa. Parang ganun. Kung ang Ama ay kaya magpatawad, ang Anak ay kaya rin magpatawad. Ibig sabihin lang na siya ay Diyos. Walang ibang patutunguhan yan na reasoning kundi doon. Yung ating inaral ng mga nakaraan, yung how much more, yung sinasabi nga na kung kayo na mga ama ng mga anak ninyo, though you are evil, kayo ay mga masasama, ay nakakaya yung bigyan ng mga magaganda ng regalo ang inyong mga anak, how much more your heavenly Father in heaven will give you good gifts. At ano yung good gift na binibigay ng ating Diyos? Kundi ang walang hanggang, ang eternal life, walang hanggang buhay. Okay? Ang kaligtasan. Hindi ipagkakait ng ating Diyos ang mga yan. Unless of course, ikaw mismo magmamatigas ka sa iyong puso. Kaya nga kung naotorisahan ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na magpagaling doon sa mga physical na karamdaman, at dito makikita natin na ito'y konektado dahil sa pagkabaksak ng tao mula kay Adan sa pagpasok ng kasalanan, kaya't ang tao ay namamatay, nagkakasakit, dahil hindi talaga ito yung gusto ng Panginoon. Gusto niya is yung perfect world, yung time nila Adam and Eve bago sila nahulog sa kasalanan. At kung nagawa ng ating Panginoon magpagaling ng mga may sakit, hindi ba papadala rin ng Ama ang anak para labanan din kung ano ba mismo ang punot dulo ng pagkahulog na ito ng tao? Hindi ba't ang kasalanan? Hindi ba't yun nung nahulog si Adan at si Eva? Diyan na pumasok ang sakit, ang mga problema, ang kamatayan. Kaya tutumbukin din ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus para labanan ang pagkahulog na ito na dinala ng pagpasok ng kasalanan sa mundong ibabaw. Although yung physical healing is secondary sa pagpapatawad, yung kagalingan ay importante hindi lang para matugunan yung mga pressing human needs ng tao, yung mga pangangailangan niya, yung agarang pangangailangan niya sa mga sumandaling iyon. Bagkus, ang ginagawa ng Diyos ay binibigyan tayo ng kapangyarihan para tayo ay makapanilbihan sa ating Panginoon. Kaya't at times, merong mga pangyayari sa buhay ng mga alagad ng Diyos na kung saan ay kanilang hiningi ang kagalingan ng kanilang mga pisikal na mga katawan para nang sa ganun ay lalo pa nilang maabot ang maraming tao sa mundo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yung mga taong nagrarason ngayon sa panahon natin na si Jesus ay kaya lang magpagaling physically
At yung iba naman sabi, ay hindi, spiritually lang. Yung kaluluwa lang, hindi na siya nagpapagaling physically. Itong mga ganitong klase ng pag-iisip na parang may pinipili lang na physical lang ang kayang pagaling ng Diyos, hindi ang spiritual. O spiritual lang ang kayang ibigay ng Diyos at hindi ang physical. Sila ay parang mga kritiko, mga radical na kritiko na nakikidebate patungkol sa Panginoon kung siya ba ay isang guro lamang o isang propeta o isang Mesaya o Panginoon na nakapagpapagaling. Yung aking turo na sabi nga, either ating tatanggapin siya na isa siyang con artist, magaling manlinlang, or isa siyang siraulo, isang lunatic na sa kanyang mensahe at sa kanyang pagmamagic ay kanyang nalinlang ang maraming tao sa mundo, or ating talaga siyang tatanggapin bilang Panginoon na siyang nagpagaling hindi lang ng ating physical na karamdaman kundi na ating spiritual na katayuan. We are all doomed to hell. Tayo patungo doon sa walang hanggang kaparusahan, pero tayo ay sinalba niya. Kaya ito rin ang gusto nating mangyari, na maabot din ang iba pang mga tao na makita nila na kapag hindi nila nasumpungan ang ebanghelyo ng Panginoon, hindi lang yung sa buhay na ito mayroon silang physical na karamdaman, kundi sa susunod na panahon sa kanyang pagbabalik, yung spirito naman ay kanyang itatapon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya't mabuti pa na ating tingnan saan ba tayo ngayon nakatayo. Kung ikaw isang taong may karamdaman, hindi ba mas pipiliin mo gaya ng paralitiko na ating natunghayan dito sa kwentong ito, na siya'y pinatawad ng Panginoon. At hindi lang siya pinatawad, pinagaling din sa kanyang sakit, sapagkat sabi ko nga, konektado yung kanyang pagiging paralitiko sa kanyang kasalanan. At totoo naman, na talagang lahat naman ng sakit dito sa mundo ay dahil sa pagpasok ng kasalanan. Kung wala sanang kasalanan, perpekto ang mundo natin. At hindi mangyayari yan unless tayo ay makatuon doon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At kanyang pinatunayan nito nung siya'y nabuhay na maguli ng may 3 araw. Pagpapatunay na kaya niyang gapain ang kamatayan, wala nang bangis or kamandag ang kasalanan, sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng ito. So, dapat tayo kapag mananalangin, hindi tayo yung too extreme. Yung extreme na isa is pinapangunahan ang Diyos sa sinasabing, gagaling ka in Jesus' name, gagaling ka sa inyong sakit. O namang yung sakit na yun, gagaling ka. Ay paano kung kinabukasan bigla namatay? Eh di mali yung ating panalangin. Hindi po dapat ganun. Hindi rin naman pwedeng too extreme na, Lord, wala kang kapangyarihan para pagalingin ang aking sakit. Wala ka rin kapangyarihan para ako ay iligtas. So itong mga dalawang extreme na ito ay hindi panalangin ng isang taong kinasihan ng banal na spirito. Dahil ang mga anak ng Diyos
Gaya ng aking sinabi kanina, ang importante ay mailapit natin sa paanan ng Diyos ang mga bagay na ito. Whether ito ay mga problema sa pisikal, sa pinansyal, sa ministry, sa relasyon, sa desisyon. So anong bagay man dito sa mundong ibabaw ay pwede nating ilagak sa paanan ng Diyos. At yung paglagak lang natin sa paanan ng Diyos ay malaking bagay na ating naipaabot. Ang ating pananampalataya, ibig sabihin tayo nagtitiwala. Dahil kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na ito, ay dapat sa iba natin ibibigay ang mga petisyon na ito. Pero meron ba kayo nakikita na pwede niyong lapitan para sabihin, doon na lang ako lalapit, doon sa salamangkerong yon, o doon sa espiritistang yon, o doon sa paring yon, o doon sa ministrong yon. O pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Kaya't sabi nga, wala mang garantiya na tayo ay sasagutin ng Diyos in a positive way ayon sa ating kalooban o kagustuhan sa mga bagay-bagay na ating inilalagak sa kanyang paanan. Pero hindi natin maikakaila, lalo na kapag kayo ay isang saksi sa isang pagpapagaling sa isang taong may sakit. At kapag yung taong may sakit na yun ay gumaling dahil sa panalangin at pagkatapos siya ay nauwi sa kanyang pagkukumit ng kanyang buhay para sa Panginoon, para sa kanyang paninilbihan sa Panginoon, sa kanyang pamamahagi ng magandang balita ng kaligtasan sa ibang tao, at siya ay binago, hindi na siya ngayon kagaya ng dati na pasindi-sindi ng kandila, paluhod-luhod papunta sa altar, pagpapapako tuwing mahal na araw, pagpapapalo sa katawan hanggang sa masugat. Ito'y kanyang tinalukuran bakit siya nagtiwala sa Panginoon ng Biblia, na nasa Biblia, ang Panginoong Jesus, ay masasabi natin na authentic yung kagalingan na kanyang nakamtan sapagkat ito'y nauwi sa kanyang pagiging isang anak ng Diyos. Siya'y naligtas. Gaya ng paralitiko, sinabi ng Panginoon, your sins are forgiven. Anong mas pipiliin nyo? Anong mas gugustuhin nyo marinig sa bibig ng ating Panginoon? Na ikaw'y gumaling sa iyong sakit o ikaw'y napatawad na niya? Na hindi mo na dadanasin ang walang hanggang kaparusahan doon sa lugar ng impyerno sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos. Ikaw ay makakapiling niya pagdating ng araw sa kanyang muling pagbabalik. Mag-isip-isip po tayo, mga kaibigan. Kung kayo nakikinig at ngayon lang nyo nasumpungan ang turong ito. Panghuli, na ating makikita o ang lesson, yung otoridad ng ating Panginoon ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yan sabi diyan sa verse 8. When the crowd saw this, they were filled with awe and they praised God who had given such authority to man. Gulat na gulat sila at sila'y namangha. Kaya dito makikita natin na often, sabi nga, ang Diyos kanyang itataguyod ang kanyang gawa kahit pa may oposisyon sa paligid. Kaya tayo, ng mga alagad ng Diyos, patuloy lang tayong magpagal, magsilbi sa ating Panginoon sa paggawa ng mabuti,
sa pangangaral ng magandang balita ng kaligtasan. At kapag merong mga oposisyon, ay dapat pa tayo magpasalamat sapagkat nagpapakita lang na totoo ang mensaheng ating ipinamamalita. Sapagkat ayaw ito ng mga kaaway ng Diyos. Ayaw ito ng kaaway ng Ebanghelyo. Ayaw ito ng kalaban ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga't siya pinapako sa krus. Siya ay pinapatay. Pero ang di nila alam, ang kamatayang yaon ang siyang magbibigay ng buhay sa maraming tao. Kaya't pasalamat tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagkabayubay sa krus, sapagkat sa kanyang pagkabayubay sa krus, ito ay nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos sa bandang huli. Hindi pa kasama na tayo ay naligtas pa sa pamamagitan ng sakripisyong yon. At pinatunayan ng kanyang pagkabuhay na maguli, tayo rin ay mabubuhay na maguli sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pangalawang pagbabalik. Kaya kung kayo nakikinig, naway ito na ang araw ng inyong kaligtasan. Ito na ang panahon para kayo'y magsisi sa inyong kasalanan, talikuran na ang inyong kasalanan at lumapit sa Diyos, aminin ang inyong pagkukulang at tanggapin ang alok na buhay na walang hanggan na nakalakip sa ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyong lahat.